nung tayo ay ipinanganak na muli, ay may mga bagay tayong natutunan na nai-apply at sinunod natin. At may mga bagay tayong natuklasan na mali pala at dapat tigilan. Para tayong mga baby na nag-aaral lumakad, gagapang, madadapa, maya-maya tatayo, tapos magi-struggle, tapos babagsak, tapos tatayo ulit, tapos babagsak ulit. And then marirealize natin na hindi natin kayang magbago sa sarili nating paraan. Kailangan natin ang tulong ng Diyos at doon papasok sa eksena ang banal na spirito. Kung gusto mong maintindihan kung sino ang Diyos, ay kailangan mo maintindihan ng buong buo ang Diyos kung sino siya. Maaaring kilala mo ang Diyos Ama at kilala mo ang Diyos Anak, ang Panginoong Hesus. Pero, nahihirapan ka maintindihan kung sino ang banal na spirito. Kaibigan, ang Diyos ay iisa, pero mayroong tatlong persona at hindi ito napakadaling intindihin. At kapag ito ay pinag-uusapan ng mga scholar sa Bible, ang tawag nila dito ay Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Maraming talata ang nagpapatunay na ang banal na spirito ay Diyos. Pero dahil sa kulang yung time natin, meron lang ako ipapakita sa inyo na isang verse na kung saan makikita natin doon na ang banal na spirito ay Diyos. Dito ay si Ananias ay nagpanggap sa kanyang ginagawang pagtulong. Basahin natin yung mga Gawa 5:3-4. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit napadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa? Nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba iyon ay nanatiling sa iyo? At na maipagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Bakit inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Sa verse 3, kanino daw nagsinungaling si Ananias? Sa Espiritu Santo. And then sa verse 4, sinabi ni Pedro ang kahalagahan kung bakit hindi siya dapat magsinungaling dahil ang Espiritu Santo ay Diyos. Sabi sa verse 4, hindi ka nagsinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. Kaibigan, ang maintindihan mo kung sino ang banal na spirito at kung paano siya napabilang sa Trinity at ano ang role na ginagampanan niya sa mga anak ng Diyos. Kaya kaibigan, mahalaga na makilala mo ang banal na spirito kung ikaw ay alagad ng Panginoong Hesus. Bakit? Kasi kailangan natin siya upang maging isang tao tayo na gusto ng Diyos at magawa natin yung pinapagawa niya, at kung wala ang banal na spirito ay wala tayong kakayahan na tuparin ito sa ating buhay. Kaya ito yung pag-uusapan natin kung ano yung kamangha-manghang paraan ng banal na spirito kung paano niya tayo binabago. Sobrang exciting na makita natin kung paano siya kumikilos sa buhay natin. Kaya kaibigan, kung bago ka sa channel na ito, ay tapusin mo ang mensahe na ito dahil makikilala mo ng buong buo kung sino ang Diyos at mababago niya ang buhay mo. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Sa mga gustong mag-lead naman ng discipleship group, ay message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa App Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, nako, mag-type ka ng save sa comment section at babahagi ng kalamin ng mabuting balita. Tapos magkakaroon nga pala tayo ulit ng baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng buhay mo sa Panginoong Hesus, ay inaanyakan namin na magpabaptize at i-declare ang iyong pakikipag-isa sa Panginoong Hesus publicly. Type mo sa comment section ng baptize at magpapadala kami sa iyo ng registration link. Okay, balik tayo sa topic. Sabi sa 1:16-7, gayunman sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, makakabuti sa inyo na ako ay umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, ang tagapayo ay hindi darating sa inyo. Kapag ako ay umalis, susuguin ko siya sa inyo. Sabi ng Panginoong Hesus na mas makakabuti sa kanyang mga alagad na siya ay
umalis at bumalik na sa Ama. Ibig sabihin, mayroong mahalagang dapat mangyari na mas makakabuti sa kanyang mga alagad na hindi mangyayari kung hindi siya aalis. Sabi niya, kung hindi siya aalis, ang tagapayo ay hindi darating sa inyo. Sino yung tagapayo? Siya ang banal na Espiritu. And then sabi niya, kapag ako umalis, susuguin ko siya sa inyo. Now, tingnan natin kung ano ang mangyayari kapag sinugo ng Panginoong Hesus ang banal na Espiritu sa kanyang mga alagad. Sabi sa mga Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Wow, grabe. Pag bumaba ang banal na Espiritu, ay bibigyan niya ng kapangyarihan ng isang alagad ng Panginoong Hesus. Para sa ang purpose? Para maging patotoo niya sa iba. Kaya nga kaibigan, ang goal ng Diyos ay baguhin tayo at maging katulad ng Panginoong Hesus sa karakter at maging kagaya niya na mabuting patotoo at tapat sa kanyang misyon na hanapin ang mga naliligaw at iligtas ito. Pero magagawa lang natin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan na manggagaling sa banal na Espiritu na isusugo ng Panginoong Hesus. Sabi sa 2 Corinthians 3:18, at ngayong naalis na ang talokbong, nagdiningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang kaluwalhatian yan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Sabi dito, magniningning sa buhay natin ang glory ng Panginoong Hesus. Bakit? Kasi tayo ay unti-unting magiging kalarawan niya. Yung glory niya ng Panginoong Hesus ay magniningning sa atin. Magkakaroon tayo ng pagbabago. Pero saan galing ang kakayahan na magbago? Sabi dito, at ang kaluwalhatian na yan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ano daw ang gagawin ng Espiritu? Sabi sa talata, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Kaibigan, kung ikaw ay totoong nanampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay bagong nilalang na. Kung dati hindi mo kayang magbago, ngayon ay may kakayahan ka na magbago sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tutulong sa iyo. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So tingnan natin ngayon kung paano ba tayo binabago ng banal na Espiritu. Meron lang tayong 4 na points na pag-uusapan ngayon. Ito yung acrostic ng meet. Bakit meet? Kasi makikilala natin ang Diyos sa kabuuan niya sa pamamagitan ng pagkilala natin sa banal na Espiritu. So ano ba yung meet? M, made children of God by the Spirit. Then E, enlightens us with God's Word. Then E, equips us to resist evil. Then T, trust us with power to witness. So paano ba tayo binabago ng banal na Espiritu? Number 1, made children of God by the Spirit. Naging anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sabi sa Efeso 1:13-14, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ng kanyang kaluwalhatian. Nung tayo ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, ay iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya at hindi dahil sa ating mabuting gawa. Ito ay dahil nanampalataya tayo sa Panginoong Hesus na namatay sa krus para sa kasalanan natin, nilibing, nabuhay na muli at umakyat sa langit. Pero nung umalis siya, ay isinugo niya ang banal na Espiritu na mananahan sa bawat mananampalataya sa Panginoong Hesus. Ang sabi diyan, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan. Ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, ito yung gospel at sumampalataya sa Kanya. Sino yung sa Kanya? Ang Panginoong Hesus daw. So matapos silang sumampalataya doon sa mabuting balita ng kaligtasan at sa Panginoong Hesus, ano yung kasunod? Pinagkalooban sila ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa kanila. Ang ibig sabihin,
instant ito. Pagtanggap mo sa Panginoong Hesus at pagkatapos mong sumampalataya sa Kanya, ay pagkakalooban ka ng banal na Espiritu. Now, bakit gagawin iyon ng Diyos? Kasi ayon sa talata ay ang tatak, ang banal na Espiritu ay katibayan na ikaw ay kabilang na sa kanyang pamilya. Ikaw ay naging anak na ng Diyos. Nakakita na ba kayo ng mga baka na tinatakan para alam ng may-ari kung sino ang kanyang pagmamay-ari? Ganon din naman ang ginawa ng Diyos sa mga nanampalataya sa Panginoong Hesus. Tinatakan niya ang kanyang mga anak bilang katibayan na ang mga ito ay kanyang anak. At ano ang pangtatak niya? Ang banal na Espiritu mismo na nananahan sa atin. Kaya darating yung araw, hindi titignan ng Diyos kung anong religion ka. Ang titignan niya kung nasa iyo ba ang tatak, ang banal na Espiritu. Kung nasa iyo ang banal na Espiritu ay kabilang ka sa Kanya. At kung wala naman ang banal na Espiritu sa iyo, ay hindi ka kabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya nga, sabi sa verse 14, tingnan mo ito, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ang pruweba na makakamit mo yung buhay na walang hanggan na ikaw ay magmamana ng kaharian sa langit. Then sabi pa sa Tito 3:5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Again, sabi dito, hindi tayo niligtas dahil sa mabubuting gawa natin, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ay ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Ang ibig sabihin, hindi ka ipapanganak na muli kung hindi sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin. Hindi tayo magiging anak ng Diyos kung hindi dahil sa paghuhugas ng banal na Espiritu sa atin. At kailan niya tayo hinugasan? Ayon sa binasa natin kanina sa Efeso, ay matapos tayong manampalataya sa Panginoong Hesus, ay pinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu. At sino ang nagsugo sa banal na Espiritu? Ang Panginoong Hesus. So saan natin mababasa yon? Tuloy natin sa verse 6 at 7. Masagana niyang ibinuhos ang banal na Espiritu sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas. Ginawa niya ito upang sa pagpapaging matuwid sa atin, sa pamamagitan ng biyaya at ayon sa pag-asa, tayo ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Wow, kaya ipinagkaloob sa atin ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay upang tayo ay gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang biyaya at tayo ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Si Pablo dati ay isang Pariseo. Ang kanyang pangalan noon ay Saul. Noong hindi pa siya nananampalataya sa Panginoong Hesus, hindi niya pa kilala ang Panginoong Hesus at galit na galit siya sa mga Kristiyano. Now, tingnan mo ang kanyang maling paniniwala. Dahil nga wala pa siyang relasyon sa Diyos, hindi pa siya anak ng Diyos. Si Pablo, kilala niya ang Diyos bilang Creator. Wala siyang kaalam-alam na pwede pala siyang magkaroon ng relasyon sa Diyos bilang kanyang Ama sa langit. Tapos sinunod niya din ng mahigpit yung mga batas ng kanyang Creator. Pero nung na-encounter niya ang Panginoong Hesus, ay nakilala niya kung sino ang Panginoong Hesus at kung sino ang Diyos Ama at kung sino ang banal na Espiritu na nanahan sa Kanya noong siya ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Naranasan niya na maging anak ng Diyos at maging tatay sa langit ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tingnan mo, sabi niya sa Roma 8:14-15, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sabi dito, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, ang ibig sabihin ng pinapatnubayan, ikaw ay pinapangunahan, ikaw ay inaakay, you are being led by the Holy Spirit. At kapag ikaw ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu, pinapangunahan ka niya, ay anong katunayan nun? Ang sabi diyan, sila ang mga anak ng Diyos. Hindi sinabi dyan na yung mga pinapatnubayan ng pastor o kung sino man ang sinugo ay sila yung anak ng Diyos. Hindi. Hindi din sinabi dyan na ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang naging miyembro ng isang church o religion na ililigtas. Hindi din. Ang binibigyan ng emphasis dito
ay ang pagiging anak ng Diyos, ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos bilang ating tatay sa langit at hindi ang pagiging miyembro ng isang relihiyon. Kaya ito yung na-realize ni Pablo kasi meron siyang creator at pwede din siyang tumawag sa Diyos ng Ama. Pero kung hindi naman siya talagang pinapanganak na muli sa pamagitan ng banal na espiritu, ay baliwala pala ang lahat ng ginagawa niya sa kanyang relihiyon. Kaya ito yung na-realize ni Pablo kasi meron siyang creator at pwede din siyang tumawag sa Diyos ng Ama. Pero kung hindi naman siya talagang pinanganak na muli sa pamamagitan ng banal na espiritu, ay baliwala pala ang lahat ng ginagawa niya sa kanyang relihiyon. Kaya importante na malaman natin, na matiyak natin na tayo ay talagang pinapatnubayan ng Espiritu Santo. And then sabi pa dyan sa verse 15, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, tatapwat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkupkup na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Wow! Saka palang magkakaroon sa iyo ng meaning yung pagtawag mo sa Diyos ng Ama kapag ikaw ay ipinanganak ng muli. Ang sabi dyan, Aba, o Daddy, o Tatay, na parang isang bata na lalapit at tumatawag sa kanyang mapagmahal na magulang. Maaring meron kang masamang karanasan sa iyong tatay, pero ito yung masasabi ko sa iyo na ang Diyos ang pinakamapagmahal na tatay. Wala tayong may experience sa lupa na papantay sa tatay natin sa langit. Kaya kaibigan, simulan mo lumapit at tumawag sa kanya ng Abba, Father. Ang Abba ay isang Aramaic word, isang picture ng intimacy sa pagitan ng tatay at anak. Now, ito yung maganda. Hindi niya lang gusto na matanggap natin yung kanyang pagmamahal, kung hindi gusto niya na lumago tayo, makilala natin siya ng gusto. Lumalim ang relasyon natin sa kanya at mahalin natin siya bilang ating tatay sa langit. At matuto din tayong magmahal sa iba gaya ng pagmamahal niya sa atin. Sabi sa Mateo 22:37-39, sinabi ni Jesus sa kanya, ibigin mo Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang una at dakilang utos. Ang pangalawa ay katulad din nito, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Grabe, ito yung nagmamahalang relasyon na gusto ng Diyos na magkaroon ka sa Kanya. Na bilang anak niya, na mahal niya, ay mamahalin mo din siya ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip at ng buong puso mo. At dahil sa pagmamahal na ito, ay matututunan mo ding mahalin ng ibang tao. Meron nag-comment sa vlog sa YouTube, sabi niya, hindi importante ang relasyon at ang importante ay obedience. Alam mo, tama ka na importante ang obedience. Pero kung wala kang relasyon sa Diyos, hindi ka ipinanganak na muli, hindi ka pinapatnubayan ng banal na espiritu, ay hindi ka magkakaroon ng totoong obedience. At kung hindi ka pinapatnubayan ng banal na espiritu, hindi ka matututong magmahal sa Diyos. At ito yung pinaka-importante, yung matutunan natin na magmahal sa Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong isip, ng buong kaluluwa. Kaya nga dapat matuto tayong magmahal sa Diyos kasi kung meron kang nagmamahalang relasyon sa iyong tatay sa langit at minamahal mo din ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal sa iyo ng Diyos, ang sabi sa Bible ay natupad mo na ang lahat ng kautusan. Paano nangyari? Kasi kung mahal mo ang Diyos, hindi ka mandarayan ng kapwa mo. Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo lolokohin ng iyong asawa. Kung mahal mo ang Diyos, magtatrabaho ka ng mabuti at hindi ka magnanakaw ng oras ng iyong kumpanya. Kung mahal mo ang Diyos, i-disciple mo ang iyong mga anak. Kung mahal mo ang Diyos, matututo kang magpatawad. Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo mamahalin ng pera at marami pang iba. Kaya hindi ibig sabihin na kapag meron kang relasyon na nagmamahalan sa Diyos, ay hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos. At sa kabaligtaran pa nga, ay mas lalo kang susunod sa sinasabi sa iyo ng Diyos dahil gusto mong matuwa ang iyong ama na minamahal mo dahil minamahal ka din niya. Kaya ang ganda nito kasi ang banal na espiritu na nananahan sa atin ang magpapatunay na tayo ay may relasyon sa Diyos bilang anak niya. Sabi sa Roma 8:16-17, ang espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo yung mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Wow, paulit-ulit na binibigyan diin na tayo'y mga anak ng Diyos. Importante ito. At ang magpapatunay nito sa atin ay ang banal na espiritu. At kung tayo ay anak ng Diyos, ang maganda rito ay tagapagmana tayo ng kaharian ng Diyos.
Meron bang hindi pag-aari ang Diyos? Wala. Kaya nga, meron tayong magandang future para sa atin na pinapananahanan ng banal na spirito. Kaya kung ikaw ay dumadaan sa isang karamdaman, financial problem, unfaithfulness ng iyong asawa, o iba pang problema, kaibigan, tawag ka lang sa iyong Abba Father. Ikaw ay anak niya at mahal na mahal ka niya. Nakahanda siyang sumagot sa iyo. At kung hindi mo kayang manalangin, ang banal na spirito ang mananalangin para sa iyo. Nakasulat ba yun sa Bible? Yes. Sabi sa Romans 8:26-27, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaibigan, may mga pagkakataon na hindi mo alam kung anong sasabihin mo sa iyong Ama sa Langit, pero ang banal na Espiritu na nakakaalam ng puso mo ang namamagitan sa Ama para sa iyo. Kaya kaibigan, ang banal na Espiritu ay hindi gas. Ang banal na Espiritu ay hindi hangin. Ang banal na Espiritu ay hindi puwersa. Ang banal na Espiritu ay Diyos. Siya isang persona ng Trinity. Hindi siya isang bagay. Meron siyang pag-iisip, meron siyang kalooban, at pwede mo siyang masaktan. Sabi sa Efeso 4:30, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Kaibigan, may pagkakataon na hindi mo nagagawa ang kalooban ng banal na Espiritu. Hindi siya nagagalit sa iyo, pero nasasaktan mo ang kanyang kalooban. Nalulungkot siya para sa iyo. Mahal na mahal ka niya, kaya kanyang ginagawa yan. In fact, siya ang katibayan na balang araw, ikaw ay tutubusin at dadalhin sa presensya ng Diyos sa susunod na buhay. May isang libro na ang karakter doon ay si Ben-Hur. Siya ay isang Hudyo na naninirahan sa Jerusalem sa ilalim ng Roman occupation. Yung kanyang kaibigan ay aksidenteng nabagsak ang isang piraso ng tile sa bubong na tumama sa isang Romano. Now, para mailigtas yung kaibigan niya, ay siya ang umamin ng kasalanan na iyon. At ang ginawa ng mga Romano, kinuha ang lahat ng ari-arian ni Ben-Hur at siya ay ginawang alipin. Siya ay ginawang tagapaglayag sa barko sa buong buhay niya. Kaya lang doon sa barko ay iniligtas niya ang buhay ng kapitan na masyadong influential na Romano. Naging magkaibigan sila at yung kapitan ang turing kay Ben-Hur ay isang anak. At siya nga ay inampon o inadapt ng Romano. Binigyan siya ng bagong pangalan at siya ay naging tagapagmana ng ari-arian, pera at kapangyarihan ng kanyang bagong tatay. Noong panahon na iyon, kapag ikaw ay inampon, ikaw ay hindi na alipin, ikaw ay nagkaroon na ng bagong identity. Kahit maglakad siya sa Jerusalem, ay wala nang magagawa yung mga Romano sa kanya. Na-realize ko, tayo na alipin ng kasalanan ay inampon din at ginawang anak ng Diyos. At nangyari ito sa pamagitan ng banal na Espiritu na naglinis sa iyo at naging daan upang ipanganak kang muli. Kaya kaibigan, simulan mong magpasakop sa banal na Espiritu araw-araw. Hayaan mo siya ang manguna sa iyong buhay. Number 2, paano tayo binabago ng banal na Espiritu? Enlightens us with God's Word. Ipapaintindi sa atin ng banal na Espiritu ang salita ng Diyos. Noong narito ang Panginoong Hesus sa lupa ay kahit saan siya pumunta, siya ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Pero dahil sa wala na siya dito physically, ay sino ang pumalit ng role na iyon? Ang banal na Espiritu. Pero paano niya yung ginagawa? Pinapaintindi sa atin ng banal na Espiritu yung Bible. Dati hindi ko maintindihan ng Bible. Nag-a-attempt ako basahin ito. Pero sobrang nakakaantok. Hindi ko pa nakukumpleto yung isang page, inaantok na ako. Pero nung sinuko ko na ang buhay ko sa Panginoong Hesus, nanampalataya ako sa Kanya, tinanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas, ay nanaan sa akin ng banal na Espiritu. Paano ko nalaman na ipinanak na ako muli at tinatakan ng banal na Espiritu? Dahil nagkaroon na ako ng hunger na magbasa ng salita ng Diyos, na kumain ng kanyang purong gatas. At noong nagbabasa na ako, ay pinaintindi sa akin ng banal na Espiritu ang kanyang salita. At yung Bible ang naging gabay ko sa aking buhay. Tingnan mo anong layunin ng Bible sa atin kapag binabasa natin ito. Sabi sa 2 Timothy 3:16,
Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Grabe, ito ang pinapaintindi sa atin ng Diyos. Ang Bible na ang sabi dyan ay kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa kamalian, pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang dami kong ginagawang mali, ang dami kong bisyo, ang dami kong kasalanan na itinuwid ng Diyos dahil ipinaintindi sa akin ito ng banal na spirito habang ako ay nagko-quiet time araw-araw. Sabi sa 1:14-26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isinugo ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kaibigan, wala man ang Panginoong Hesus dito physically, ay merong magtuturo sa atin ng lahat ng bagay at magpapaalala ng mga tinuro niya na nakasulat sa Bible. At sino ang isinugo niya? Ang banal na spirito na ating patnubay. Naranasan mo na ba na merong pagkakataon na sa isang sitwasyon ay biglang naalala mo ang isang verse na minemorize mo na maraming taon nang nakaraan at yun ang nagbigay sa'yo ng tapang. Yun ang nagpalakas sa'yo doon sa sandali na iyon. Kaibigan, yun yung banal na spirito na nagpapaalala sa'yo nung lahat ng itinuro ng Panginoong Hesus. Binigyan kanya ng kakayahan na maintindihan mo at maalala yung mga importanteng talata na maia-apply mo sa iyong buhay. Siya ang gagabay sa atin sa katotohanan. Sabi sa 1:16-13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili kundi ang kanyang narinig. At ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Wow, ang tawag sa banal na espiritu ay espiritu ng katotohanan at ginagabayan niya ang lahat ng anak ng Diyos na naghahanap ng katotohanan. Kaya nga sinasabi sa atin ay ang banal na spirito ang magtuturo sa atin sa tamang direksyon. Hindi siya magbibigay sa atin ng confusion. Sasabihin niya sa iyo yung katotohanan. Bibigyan niya ng linaw yung mga madidilim na area ng buhay natin na minsan di natin alam kung ito ba ay kalooban ng Diyos o hindi. Ipapahayag ng banal na spirito sa iyo ang iyong layunin o purpose. Narealize ko na kung wala ang banal na spirito, yung wisdom ng Diyos ay tuturing ng mundo na kamangmangan. Pero kapag natanggap na natin ang banal na spirito ay sakalang tayo magugulat at makokonect natin yung mga dots. Saka natin marirealize na mali pala yung pagkakilala natin sa Diyos at may mga mali tayong pinaniniwalaan. Bubuksan ng banal na spirito yung ating mga mata at isip sa kanyang salita. Ganito yung nangyari kay Pablo. Bago pa makilala ni Pablo ang Panginoong Hesus, ay sure na siya na tama ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Sobra ang passion niya na sundin ang mga kautusan at ang lahat ng nalalaman niya sa Biblia. Pero may problema. Wala ang banal na espiritu na magpapatnubay sa kanya para liwanagin ang katotohanan sa kanya. Na-realize ko na kung wala ang banal na espiritu ay yung passion niya ay maliligaw. Kaya ang nangyari sa kanya, yung focus niya ay napunta sa pag-usig, pagkulong, pagpapahirap at pagpatay sa mga alagad ng Panginoong Hesus. Hindi niya na-realize na ang Panginoong Hesus ay ang Mesaya na inaantay niya. Kaya tignan mo yung sinulat ni Pablo matapos niya makilala ang Panginoong Hesus at tanggapin ang banal na espiritu. Sabi niya sa 1 Corinto 2:14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Sabi dito, kung wala sa iyo ang banal na espiritu, ay hindi mo maiintindihan ng mga espiritual na bagay. Dahil ang mga espiritual na bagay ay nauunawaan lamang sa paraang espiritual. Na-realize ko na yung mga nagtuturo na ang banal na espiritu ay isang puwersa, gas o bagay lamang ay mahihirapang maintindihan ng katotohanan patungkol sa kung sino talaga ang Diyos. Dahil yung banal na spirito na magpapaliwanag sa kanya ng katotohanan ay siya yung hindi pinaniniwalaan. Kaya mapalad tayo na nanampalataya sa Panginoong Hesus at naging alagad ng Panginoong Hesus
Dahil nasa atin na ang pag-iisip ng Panginoong Yesus. Nasa atin na ang banal na Espiritu. Ipapaintindi niya sa atin yung hiwaga ng kaligtasan at hiwaga ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Pati na yung hiwaga kung sino talaga ang Diyos. Sabi sa 1 Korinto 2:16, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Grabe, no? Kaibigan, hindi natin makikilala ang Diyos Ama o ang Panginoong Yesus sa pamamagitan ng sarili natin. Hindi natin siya makikilala sa pamamagitan ng preaching lamang ng isang pastor kung hindi ito sasamahan ng pagkilos ng banal na Espiritu. Si Pablo ay napaka-relihiyosong tao at masunurin sa kautusan, pero hindi niya nakikita yung katotohanan at kinailangan ng banal na Espiritu para buksan ang kanyang mata at ang kanyang isip. Nalaman niya lang yung katotohanan at ang dahilan nun, sabi niya, nasa atin na ang pag-iisip ni Kristo. Na-realize ko na ang lahat ng spiritual na bagay ay papakilala sa atin ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. Kaibigan, dumating ka na ba sa point na parang wala kang masabi, wala kang maisip, di mo alam kung anong gagawin mo? Maring alam mo yung katotohanan pero parang hindi mo ma-feel na paniwalaan ito at sundin. Kaibigan, bibigyan ka ng wisdom ng banal na Espiritu kung ikaw ay hihingi. Alam niya ang lahat ng wisdom at katotohanan. Alam niya ang kasalanan ko at kasalanan mo at kasalanan ng mga taong nakapaligid sa atin. At alam niya ang mga binabalak natin. Pero ito yung maganda. Bilang anak ng Diyos, bilang alagad ng Panginoong Yesus, tayo ay merong access sa ating perfect counselor. Ang perfect counselor natin ay ang banal na Espiritu. Siya yung ating patnubay na nakakaalam ng lahat ng bagay tungkol sa atin at nakakaintindi ng lahat ng kaalaman. Sa Kanya ka magpagabay araw-araw. Pwedeng sa iyong paghawak ng pera, pwede sa iyong relasyon, kung paano ka magmahal ng mga taong nakaka-offend sa iyo. Pwede magpagabay ka patungkol sa naisip mong plano sa negosyo o trabaho. Kaibigan, tandaan mo na kapag ang banal na Espiritu ang nagbigay sa iyo ng direksyon, ay siguradong ito ang makakabuti sa iyo. Dahil hindi ito sasalungat sa Bible. Pero kung ang iyong naiisip at pinaplano ay hindi naka-align sa salita ng Diyos, ay maaaring hindi ito galing sa banal na Espiritu. Sabi ni George Mueller, if the Holy Spirit guides us, He will do it according to the Scriptures and never contrary to them. Kaibigan, ginagamit mo ba ang blessing na ito na ikaw ay may access sa katotohanan at kaliwanagan sa pamamagitan ng banal na Espiritu? Number 3, paano kumikilos ang banal na Espiritu para sa iyong pagbabago? Equips us to resist evil. Binibigyan tayo ng banal na Espiritu ng kakayahan na humindi sa kasalanan. Simula nung binigyan tayo ng bagong buhay, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay nagsimula na siyang mag-convict sa atin o mag-udyok patungkol sa ating kasalanan. Ang kasalanan ay isang bagay na sisira sa ating fellowship sa Diyos. At kapag ito ay nangyari sa buhay natin, ay pinapaalalahanan tayo ng banal na Espiritu. May nagsabi, conviction is your best friend. Tama, ano? Kung wala tayong conviction na galing sa banal na Espiritu, mapapahamak tayo. At kung alam mo na merong nagko-convict sa'yo at hindi mo ito pinapansin, kaibigan, mapapahamak ka. Mahal na mahal ka ng Diyos at kung kino-convict ka niya, ay dahil yun sa gusto kanyang ingatan. Para iyon sa iyong protection. Pero kung hindi mo ito pinapansin, titigas ang iyong puso hanggang sa magiging kalyo na yan, ay hindi mo na maririnig ang conviction ng Diyos sa iyo. Sabi sa 1:16:8, pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Nung isang araw ay humingi ako ng tawad sa Diyos dahil ang puso ko ay tumitigas na. Nagkaroon ako ng compassion fatigue sa isang tao. Ang daming negative thoughts na pumapasok sa akin. Pag nag-message siya sa akin, na inisip ko na agad na meron na naman siyang kailangan o merong problema na ilalapit. Naglalaro sa isip ko na hindi ka naman talaga lumalapit sa Diyos. Naaalala mo lang lumapit sa akin pag may problema at gusto mo lang magpa-pray. Alam mo, sobrang wicked ng isip ko kasi nawala yung habag ko sa Kanya, hindi gaya ng dati. Oo, nanalangin ako para sa problema niya, pero parang wala ako nararamdaman na concern.
And sabi ko, Lord, patawarin mo ako at tulungan na magkaroon ng totoong pagmamahal at compassion sa taong nilalapit mo sa akin. Kung paano ka naging compassionate sa akin, ay ganun din ako maging compassionate sa Kanya. Kung gaano ka naging gracious sa akin, ay ganun din ako maging gracious sa Kanya. Kaibigan, meron bang sinasabi sa iyo ang banal na spirito patungkol sa isang kasalanan na hindi mo pinapakinggan? Hindi pa huli ang lahat. Simulan mo na magpasailalim sa banal na spirito sa pangunguna niya sa iyong buhay. Narealize ko na ang banal na spirito ay nag-uudyok sa atin bago pa man mangyari ang isang kasalanan. At responsibilidad nating tumugon na may pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban niya. Ang temptation ay hindi kasalanan. Ang Panginoong Hesus ay tinukso din pero hindi siya nagkasala. Ang kasalanan ay kung pagbibigyan mo yung temptation na iyon. Pero bago mo pagbigyan yung temptation na iyon at maging kasalanan ay nariyan ang banal na spirito na kakatok sa iyong puso. Anak, hindi yan pagpapakita ng pagmamahal. Anak, magmahal ka kung paano kita minahal. Anak, mapapahama ka kapag tinuloy mo yan. Kaibigan, sobrang nakaka-bless na tayo ay pinapangunahan ng banal na spirito. Imaginein mo, kung walang nagko-convict sa atin, gagawin na lang natin ang lahat ng maisipan natin. Kaibigan, ng banal na spirito ang tutulong sa atin para maging katulad tayo ng Panginoong Hesus. Hindi natin kaya mag-produce ng character na kagaya ng Panginoong Hesus sa ating sariling lakas. Hindi natin kaya magbago sa pamamagitan ng New Year's resolution o willpower kung hindi ang banal na spirito lang ang pwedeng magbago sa atin. Sabi sa Filipos 2:13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kapag naisip natin o naririnig yung kapangyarihan ng banal na spirito, ay maaaring iniisip natin na ito yung malalakas na kidlat o mayroong naguhugis na isang anyo sa ulap o nagkakaroon ng burning bush o nag-speak in tongue tayo o nakakarinig tayo ng malalakas na boses at lumilindol. Kaibigan, pwedeng gawin ito ng banal na spirito. Pero mas madalas, tahimik lang siya na nag-uudyok sa atin ng tama at mali. Pinapaalala niya yung mga verse na tinitake note natin. Pinapaalala niya yung verse na sinulat natin sa ating journal. Pinapaalala niya yung grace at mercy ng Diyos sa iyo. Kaya kaibigan, huwag kang magduda sa kanyang presensya dahil lang sa hindi ka nag-speak in tongue. Yes, merong mga anak niya na binigyan ng ganitong spiritual gift. Pero tandaan mo na ang main purpose niya sa iyo ay para baguhin ka at maging epektibong patotoo sa kaharian ng Diyos. Kaya ang iyong pagbabago ang pinakamalaking patunay na nasa iyo na ang banal na spirito. May isang batang apprentice na nag-aaral ng pagpinta sa isang master artist. Napakagaling ng master artist na ito kasi ang gaganda ng kanyang paintings. Kaya lang, itong apprentice, hirap na magawa yung ginagawa ng kanyang master. Hindi niya magawa, hindi niya makaya, hindi niya makopya. Kaya ang ginawa niya, hiniram niya yung mga tools ng kanyang master at sabi niya, ito na yung sagot. Matapos ang ilang linggo, bumalik siya sa kanyang master. Alam mo, sabi niya, Master, baliwala itong tools mo. Ganon pa rin yung aking mga gawa, hindi nag-improve. Alam mo, sabi ng master, hindi mo kailangan ng tools ng master, pero kailangan mo ang spirit ng master. Alam mo, na-realize ko kahit anong ganda ng preaching, kahit anong ganda ng message, kung wala ang banal na spirito na magbibigay sa iyo ng conviction at kakayahan para humindi sa kasalanan, ay walang pagbabagong mangyayari. Hindi ka magiging kagaya ng master, ang Panginoong Hesus, kung hiwalay ka sa spirit ng master. May nagsabi, the likeness of Christ is not produced by imitation, but by inhabitation. We allow Christ to live through us. This is the secret. Christ lives in you. Kaya kaibigan, makipag-cooperate ka sa banal na spirito na nananahan sa iyo. Lord, take over my life. Ikaw na ang masunod sa buhay ko. Paggising mo sa umaga, tanungin mo na siya, Lord, paano kita mag-glorify sa buhay ko ngayong araw na ito? Sa pamilya, sa trabaho, sa palengke at iba pa. Na-realize ko si Moses, naranasan niya yung glory ng Diyos. Saan? Sa tuktok ng mataas na bundok. Pero tayo, meron tayong fellowship at pakikipag-usap sa Diyos araw-araw dahil nananahan na ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng
banal na spirito. Hindi natin kailangan pumunta ng bundok kung hindi kasama na natin siya at pwede tayong magkaroon ng tuloy-tuloy na pakikipag-usap sa Kanya kahit nasaan tayo. Sabi ni Warren Wiersbe, Moses reflected the glory of God, but you and I may radiate the glory of God. When we meditate on God's Word and in it sees God's Son, then the Spirit transforms us. We become more like the Lord Jesus Christ as we grow from glory to glory. Now, hindi porket nanahan na sa atin ang banal na spirito, ay instantly mawawala na yung mga maling iniisip natin, maling emotion, maling reaction sa mga nakakagalit na sitwasyon. Pero habang ang pag-iisip ng Panginoong Hesus ay nade-develop sa atin, ay nagkakaroon na tayo ng kakayahan na ma-overcome ang mga pagkakamali na ito. Paano? Dahil sa grace ng Diyos na binigay niya sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Kaya nga kung tayo ay nagkakasala, ipahayag natin agad ito sa Diyos at sabihin, Lord, thank you sa biyaya mo, sa grace mo, sapagkat binayaran mo na ang kasalanan ko na ito. Mali po ito, patawarin mo po ako, at yung grace ng Diyos na yon at yung katotohanan na natutunan natin dahil sa pagkakamali na iyon, ang unti-unting magbabago sa atin at papalitan ng banal na spirito yung pagdadalamhati natin ng puso na may peace at joy. Narealize ko ang gusto ng ating laman at ang gusto ng banal na spirito ay magkalaban. At sa lungat, araw-araw magkakaroon tayo ng struggle. Pinapatnubayan tayo ng banal na spirito para gumawa ng tama. Pero yung ating laman, ang dyablo at ang mundo, ang humihila sa atin para gawin naman yung kabaligtaran. Tingnan natin kung ano yung mga halimbawa ng pagnanasa ng ating laman na salungat sa kalooban ng banal na spirito. Sabi sa Galatians 5:19-21, the acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Ang Greek word na ginamit sa sexual immorality ay porneia, na ang ibig sabihin ay pornography. Kasama dito yung pagkuha ng serbisyo para sa isang panandaliang aliw, pakikiapid, premarital sex, homosexual acts at iba pa. And then yung impurity ay lalong mas malawak dahil ito ay anumang sexual activities na hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Isang halimbawa nito ay ang panonood ng pornography na pinapractice dati pa ng mga Romano. At yung sensuality naman o debauchery ay yung pamumuhay ng walang moralidad. Sobrang consume ang taong ito ng sexual pleasures at wala siyang pakialam kung ano man ang iniisip ng iba o ng Diyos. Parang ito ay picture ng isang wild living o pagwawala. Yung idolatry naman ay hindi lang para sa mga material na rebulto na gawa sa kahoy o bato, o hindi kasama dito ang kasakiman. Sabi sa Ephesians 5:5, for this you can be sure, no immoral, impure, or greedy person, such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Sabi dito, yung immoral, impure, yung greedy na tao ay idolater. Na ang ibig sabihin ay pwedeng hindi lang sa rebulto, kung hindi pwedeng ito ay nasa anyo ng pera, ari-arian, career, reputasyon, ambisyon, at iba pa na mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos. At ito ang iyong nagiging idol. Kaya nga sabi ni John Calvin, the human heart is an idol factory. Then tuloy natin, sabi pa dyan, witchcraft o sorcery. Ito ay galing sa Greek word na pharmaka, na pinanggagalingan ng salitang pharmacy. At ang ibig sabihin nito ay paggamit ng droga. Noong panahon nila Pablo ay ginagamit nila ang droga para lasunin ang tao. Sa panahon natin ngayon, yung sorcery o yung witchcraft ay nasa anyo ng astrology, fortune telling, at iba pang occult practices. At yun namang hatred ay mga negatibong attitude, feelings, maling aksyon, pagalit na aksyon sa ibang tao. Maring ang isang tao ay ayaw niya magpatawad. Nagtatanim siya ng sama ng loob. Nagbabalak siya ng masama para sa tao na yon. Pwede ding ang tao na ito ay mayroong pagkamuhi sa ibang grupo o lahi ng mga tao. Yun namang discord ay pagkakaroon ng conflict at disagreements na nagre-resulta ng gulo o kaya ugali na mahilig makipagtalo o pagpipilit ng tama kahit na siya ay mali. Ang taong ito ay mahilig din makipag-argumento sa iba. Ang jealousy naman ay pagkamuhi mo sa iba dahil sa kanilang tagumpay o achievement.
Yung fits of rage ay pagkakaroon ng temper tantrums, ang pagiging magagalitin sa ibang tao kahit sa maliit na bagay lang. Yung selfish ambition naman ay pagtapak mo sa ibang tao para lang umangat ka. Dissensions ay pagpipilit ng mga hindi biblical na katuruan na magiging dahilan ng division ng isang iglesia. Yung factions naman ay ang pagiging bias mo sa mga tao na gusto mong kampihan at hindi ka nakatingin sa kung ano ang tama. At yung envy ay hindi ka lang naiinis sa blessing ng iba, kung hindi gusto mo na mawala ito sa kanila. Yung drunkenness naman ay kawalan ng kontrol sa paglalasing na nagiging resulta ng immoral actions. At yung orgies na may koneksyon sa drunkenness ay nahalin tulad sa wild partying behavior. At ang sabi dyan, and the likes, na ibig sabihin ay marami pang iba na pagnanasan ng laman na hindi kalooban ng banal na spirito. At ganito yung kalagayan ng mga tao sa Galatian Church nung hindi pa nila nakikilala ang Panginoong Yesus. Kaya nga, na-realize ko na ang totoong saving faith sa Panginoong Yesus ay pagkakaroon ng repentance, pagkakaroon ng bagong pag-iisip patungkol sa kasalanan na nagre-resulta ng pagkamuhi dito. Kaya kaibigan, kailangan natin ng banal na spirito na tutulong sa atin para mapagtagumpayan ang mga kasalanan na ito sa buhay natin. Kaya nga, ganun na lang yung warning ni Pablo sa kanila. Sabi niya, I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Ang ibig sabihin, kung ang lifestyle mo ay pinangungunahan ng pagnanasa ng laman, na kagaya ng mga nabanggit natin, yun ang iyong lifestyle, ay maaaring hindi ka pa kabilang sa kaharian ng Diyos. Ang sabi niya, those who live like this will not inherit the kingdom of God. Pero tingnan mo, yung lifestyle ng isang ipinanganak na muli, na pinananahanan ng banal na spirito, ay nagkakaroon ng bunga. So ituloy natin, basahin natin sa verse 22 to 23. Ngunit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahan loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili, walang kautusan laban sa mga bagay na ito. Wow! Ang ganda nito, hindi siya kagaya ng pagnanasa ng laman na marami, pero dito ang ginamit ay singular. Sinabi dyan ay bunga at hindi sinabing ang mga bunga ng espiritu. Kung hindi ang sinabi ay ang bunga. Ang ibig sabihin, yung bunga ay iisa lang. Package deal ito. Na yung siyam na characteristics na ito ay lalago sa buhay ng isang ipinanganak na muli. Now, magiging perfect ka ba? Hindi ka magiging perfect, pero unti-unti made-develop sa'yo itong 9 characteristics na ito. May mga bagay dito na malalakas ako at may mga bagay din dito na mahina ako. At yun yung struggle ko at maaaring iba itong struggle ko kaysa sa iyo. Pero ang maganda dito ay kung nasa iyo na ang banal na spirito, ay sisiguraduhin niya na tutulungan ka niya na ma-develop itong bunga na ito sa buhay mo. Kaya kaibigan, tanungin natin ito. Ano-ano ba ang naging bunga ng pakikipag-isa ko sa Panginoong Yesus? Kasi ang pagbubunga sa iyo ng banal na spirito ay ang katunayan na ikaw ay anak ng Diyos. And lastly, number 4, paano kumikilos ang banal na spirito upang ikaw ay baguhin? Trust us with power to witness. Bibigyan tayo ng banal na spirito ng kapangyarihan para magpatotoo. Sabi sa Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na spirito. Kayo ay magiging mga patotoo sa akin sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Sabi dito ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, sila ay tatanggap ng kapangyarihan kapag dumating na ang banal na spirito sa kanila. Ang ibig sabihin, kapag nanahan na ang banal na spirito sa kanila, ay magkakaroon na sila ng kapangyarihan. At yung banal na spirito na yun na nanahan sa kanila, ay siya rin namang banal na spirito na mananahan sa atin, na mga nanampalataya at tumanggap sa Panginoong Hesus. Kaya ito yung magbibigay sa atin ng lakas ng loob para humayo at magpatotoo para sa kaharian ng Diyos. Narealize ko na ang pagpapakilala sa Panginoong Hesus sa ibang tao ay ang pinaka-importante nating role bilang alagad ng Panginoong Hesus. At dahil importante ito, ay binigyan tayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na spirito upang tayo ay mabago, upang maging epektibong patotoo sa iba at upang magkaroon ng tapang na ibahagi ang Panginoong Hesus sa mga naliligaw. Kaibigan, hayaan mo na magawa ng banal na spirito yung pagbibigay niya ng tapang at kapangyarihan sa iyo sa pamamagitan ng paghakbang mo ng pagsunod na magbahagi ng mabuting balita at gumawa
ng alagad. Lord, nag-aalanganin pa ako pero ngayon gusto na kitang maranasan. Gusto kong maranasan yung tapang, yung kapangyarihan na ibinigay mo sa iyong mga alagad noon. Susunod na po ako ngayon sa iyo. Narealize ko na kung nasa iyo na ang banal na spirito, ay yung pagmamahal ay talagang magbubunga sa iyo. Magkakaroon ka ng sobrang concern sa ibang tao. Kasi ito yung ginawa ng banal na spirito nung dumating siya sa mga alagad. Basahin natin yung Acts 2:44. Ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at nagbabahaginan sa lahat ng mga bagay. Ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at mga tinatangkilik at ipinamahagi sa sino mang may pangangailangan. Wow, ayon dito sa talata na to, yung mga dating self-centered na mga tao ay nag-iba. Nagkaroon ng pagbabago nung tinanggap nila ang banal na spirito. Ano nangyari sa kanila? Nagkaroon sila ng pagmamahalan sa isa't isa. Nagkaroon sila bigla ng tunay na pagmamalasakit sa bawat isa. At sino ang nagbago sa kanila? Ang banal na spirito. Siya din ang magbabago sa iyo, kaibigan. Ang kapangyarihan niya ang kikilos sa iyo upang ikaw ay maging isang epektibong patotoo. Yung mga naunang alagad, nabago yung kanilang puso. Nabago yung kanilang focus. Dati nakafocus sa sarili, ngayon ay nakafocus na sa kapakanan ng iba. Na dumating sila sa point na binenta nila ang kanilang ari-arian upang ipamahagi sa sino mang nangangailangan. Ginawa nila ito dahil sa pagbabago na naranasan nila sa kanilang puso. Saan nanggaling yon? Sa banal na spirito. Wala tayong magagawa ng pagbabago sa sarili natin kung hindi dahil sa banal na spirito. Nakita mo itong gloves na ito? Meron itong magic. Bumubuhat ito ng mga bagay. Halimbawa, subukan natin. Buhatin niya itong gunting. Gloves, buhatin mo ang gunting na ito. Ano nangyari? Wala, no? Hindi niya mabuhat. Bakit kaya? Baka mabigat. Subukan natin itong isa. Itong ballpen. Gloves, buhatin mo ang ballpen na ito. Parang ayaw. Ayaw niya buhatin. Bakit kaya? Now, subukan nating isuot. Okay, naisuot na. Subukan nating buhatin yung gunting ngayon. Ano nangyari? Nabuhat niya. Now, subukan natin itong ballpen. Subukan natin kung kaya niya rin. Ano nangyari? Kaya niya. Narealize ko walang magagawa ang gloves sa sarili niya. Kailangan niya ng kapangyarihan na manggagaling sa labas at mananahan sa kanya upang magawa niya yung pinapagawa sa kanya. Ganon din tayo, kaibigan. Kailangan natin ng banal na spirito upang maging epektibo na patotoo tayo. Magkaroon tayo ng pagbabago sa ating character at magkaroon tayo ng tapang na magbahagi ng salita niya at gumawa ng alagad. Sabi ni A.W. Tozer, when we have the Holy Spirit, we have all that is needed to be all that God desires us to be. Sabi sa Gawa 2:1-4, nang sumapit ang araw ng Pentecoste, silang lahat ay nasa iisang pook na nagkakaisa. Sila ay nakaupo sa loob ng isang bahay. Biglang may umugong mula sa langit tulad ng humahagibis na marahas na hangin at pinuno nito ang buong bahay. May nagpakita sa kanila na nagkakabahabahagi mga dila tulad ng apoy at ito ay lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng banal na spirito at nagsimulang magsalita sa ibang mga wika ayon sa ibinigay ng espiritu sa kanila na kanilang sasabihin. Wow, sabi dito ay nasa isang lugar ang mga alagad tapos biglang dumating yung banal na spirito na may anyo na parang mga dila ng apoy at lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng banal na spirito. At si Pedro ay sa kauna-unahang pagkakataon ay nag-deliver ng unang sermon doon sa maraming tao na nakapaligid sa kanila. At anong nangyari? Ayon sa Acts ay 3,000 ang naligtas. Kaibigan, nakita mo ba yung pagbabago sa mga alagad? Dati hindi nila alam kung anong mangyayari, na-confuse sila sa plano ng Panginoong Yesus. Pero ngayon, naintindihan na nila. Naging mas matapang sila, naging confident sila. Dati si Pedro ay pinagkanulo ang Panginoong Yesus ng 3 beses. Pero ngayon, matapang na matapang siya na nagsasabi na ako ay alagad ng Panginoong Yesus. Kaibigan, ang banal na spirito ay nagbabago. Binago niya yung mga mangingisda, binago niya yung mga prostitute, binago niya yung mga legalistic na religious leaders, binago niya yung tax collector at iba pang alagad. Kaya kaibigan, ang tanong ay willing ka ba na baguhin ng banal na spirito? Alam mo, yung 3,000 na naligtas, sila ay nabago din. Hindi nila kilala ang Panginoong Yesus, pero nung araw na iyon ay sinuko nila ang kanilang buhay sa Panginoong Yesus. Ang 3,000 na ito ay naligtas.
Alam mo, ang mundo natin ay naliligaw. Kailangan natin ng pagbabago. Maraming mga tao ang di pa nakakilala sa Panginoong Hesus. Maraming mga tao ang confused, depressed, mahina, nasasaktan. Hindi nila alam yung kaligtasan. Kaya nga, sinong gagamitin ng Panginoong Hesus? Ikaw at ako. At lahat ng tatawagin pa niya. Bibigyan niya ng banal na espiritu ang sinumang tutugon sa kanyang panawagan upang magkaroon din siya ng tapang na abutin naman ng iba pa na hindi pa nakakilala sa Panginoong Hesus. At kung ikaw ito, kaibigan, ito na yung tamang araw upang isuko mo ang iyong buhay sa Panginoong Hesus. Kagaya ng ginawa ng 3,000 na niligtas, ikaw ay ililigtas din ng Panginoong Hesus at ibibilang kanya bilang kanyang anak. Pero paano mangyayari ito? Manampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. At kapag ginawa mo ito, bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Ipapanganak kang muli at tatanggapin mo ang banal na espiritu sa iyong buhay na siya namang tutulong sa iyo upang ikaw ay magbago. Kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko na ako po ay makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, ibinubuksan ko na ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa akin at manahan. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo ako na magbago at maging matapang na patotoo mo para sa iba. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka naman namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify kapag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba na mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa'yo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, sa iwan ko to sa inyo. Sabi ni Chadwick Samuel, Spirit-filled souls are ablaze for God. They love with a love that glows. They serve with a faith that kindles. They serve with a devotion that consumes. They hate sin with fierceness that burns. They rejoice with the joy that radiates. Love is perfected in the fire of God. Kaibigan, kung makikipag-cooperate ka at magpapasakop sa banal na espiritu, ay magbubunga siya sa iyo ng tunay na pagbabago. Ikaw ay magiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng banal na espiritu. At dahil naging anak ka na ng Diyos, ay sisiguraduhin niya na maiintindihan mo ang salita niya. Bibigyan ka rin niya ng pagkamuhi sa kasalanan at kakayahan na tanggihan ito. At higit sa lahat ay bibigyan ka niya ng kapangyarihan na magpatotoo para sa Panginoong Hesus. At kapag ginagawa mo ito, ay iilaw ka at ang iyong buhay ay magbibigay ng glory sa Diyos. Maraming tao mapagpapala dahil sa buhay mo at mararanasan mo ang katotohanan ng pagkilos ng banal na espiritu sa iyong buhay. Kung kasama mo naman ang iyong pamilya, isama-sama kayong mag-reflect sa mga katanungan na makikita nyo sa inyong screen. God bless!